AFP at mga sundalo, mga kapatid, makikisali na nga ba sa mga kaguluhang nagaganap ngayon dito sa ating bansa? Magkakaroon na nga ba ng kudeta? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na to. Samahan ninyo ako, mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, mga tol, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre, kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, huwag nyo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 134,000 na po tayo, mga tol, mga Pilipinong bukas na ang diwa, lalong-lalo na sa usapin ng ating soberanya. So eto, mga kapatid, mainit na topic ngayon dahil hindi pa rin matapos-tapos ang issue tungkol, mga kapatid, sa ating mga kasundaluhan dahil maraming grupo ang naghihikayat na sila'y makiisa na. Makigulo na rin sila, mga tol, sabing ganon. At ang gusto nga nila, mga kapatid, ng ibang mga grupo, hindi naman lahat, iurong na daw ng ating AFP ang suporta nila sa administrasyon. Kumbaga, mga tol, tatalikod na sila sa pamamagitan ng anong mga bagay. Alam naman natin, mga kapatid, kapag ang mga sundalo na ang kumilos, di ba? So ito ang balita. Nanindigan ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines na hindi sila sasali sa anumang hakbang na labag sa konstitusyon, mga tol. Linawin ko lang sa inyo, ngayong araw na to ay nagsasagawa ng rally ang Iglesia ni Cristo. Lilinawin ko lang ulit, mga tol, hindi totoo yung mga kumakalat na mga balita na ang rallying isasagawa ng Iglesia ni Cristo ay para pabagsakin ang pamahalaan. Unang-una, ayaw ng INC yun, mga tol. Hindi isinasagawa ang rally na yan, mga tol, para pababain ang sino mang nakaupo dyan. Ito'y panawagan, mga kapatid, sa transparency, accountability, maayos na investigasyon para mapapanagot kung sino man yung mga nagkasala sa ating mga Pilipino. Hindi ito para iangat ang ibang politiko at ibagsak ang ibang politiko. Hindi ganon, mga tol. Gusto ko lang linawin sa inyo yan. So ganon din, hindi sang-ayon, mga kapatid. Ako, personally, hindi ako sang-ayon na makikilahok ang mga sundalo sa mga ganitong nangyayari. Lalo-lalo na pag ang panawagan, urong na daw nila ang suporta sa administrasyon o suporta sa pamahalaan. Kasi walang maidudulot na kapayapaan yon, mga tol. Hindi malulutas ang problema dyan. Lalong gugulo lang. So ngayon, panoorin natin itong balita mula rito sa UNTV News. Wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Itong mga nananawagan po na sumama yung mga sundalo sa mga rallies o kaya sa mga panawagan nila na kudeta, wag na po kayong umasa na ang Armed Forces of the Philippines ay gagawa ng unconstitutional unconstitutional means. Hindi pa rin niya nauunawaan ng napakaraming mga Pilipino, mga tol. Ang tingin nila, ang mga AFP pinagtatakpan yung mga may sala, pinagtatakpan yung kung sino man. Hindi ganun, mga tol. Hindi kasi ganun talaga kasimple yung gusto ninyo. 'Di ba? Dapat ang AFP, mga tol, mag-focus sila sa ibang problema. Yung may kinalaman sa armas, may kinalaman sa gera. Kasi doon sila, mga tol, dapat hindi sila sumasama sa usaping politika. 'Di ba? Tuloy natin. To bring about change. Walang aasahang suporta mula sa mga sundalo ang anumang panawagan ng kudeta o pagkakaroon ng military junta. Ito ang tiniyak ng sandataang lakas ng Pilipinas sa gitna ng hindi mamatay-matay na usapin ng destabilisasyon. Kaya nga Actually, mga tol, ang mismong nadadali, ang mismong mahihirapan, mga tol, yung ating bansa Kung talagang gusto nitong mga taong to na naghihikayat sa ating AFP na sumali na, mga tol, kung talagang gusto ng mga taong yun, mga tol, na maayos ang Pilipinas,
'Di ba? Hindi ganito yung paraan na dapat nilang tahakin. Hindi ganoon eh. Hindi ganoon kasi demokrasya tayo eh. Meron naman tayong halalan eh, 'di ba? Yung mga nakikita nating mga leader, mga nakikita nating mga opisyal ngayon, tandaan ninyo yung mga muka, lahat ng mga nadawit, lahat ng mga nabanggit, mga tol. Kahit sabihin na natin na wala pa namang hatol. 'Di ba? Pero may dungis na yan eh. Hangga't hindi mo pa nalilinis yung pangalan mo, wag ka muna rito. Wag niyo munang ihalal, 'di ba? Yun ang maganda sana eh. Wag niyo munang ihalal. Ang problema kasi mga tol, pagdating ng eleksyon, 500 lang din ang katapat ng ibang mga Pilipino eh. 'Di ba? Kasama sila sa mga nagbabahay-bahay, kasama sila sa mga nangangampanya. 'Di ba? Kahit sabihin nating wala pang hatol o malinis ka pa, hindi ka pa nahahatulan, sabihin natin ganun. Pero may dungis ka na, nadali na yung pangalan mo eh, nasabit na yung pangalan mo eh. Kumbaga, wag ka muna rito. Hintayin muna nating malinis yung pangalan mo bago ka ulit maglingkod para makatiyak ang Pilipino na talagang malinis yung mga nasa pwesto. 'Di ba? Nasa sa atin din eh. Nasa sa atin din mga tol. Ilang taon na lang maghintay kayo sa 2028 mga tol. Doon ipakita yung puwersa ng mamamayang Pilipino. Kasi tayo naman ang maglalagay sa kanila eh. Ito lang naman ang tatandaan ninyo, huwag kayong maglalagay mga tol ng mga mga nadawit na yung mga pangalan ngayon. 'Di ba? Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., mananatili silang tapat sa konstitusyon at sa kanilang tungkuling sinumpaan. Giit ni General Browner, nakatuon ngayon ang kanilang mandato sa territorial defense, internal security at disaster response. 'Di ba? Mag-focus na lang sila doon mga tol, kulang na kulang tayo sa mga sundalo. Kung makikialam pa sila sa mga nangyayari dito sa bansa mga tol, nako gustong-gusto nung gustong manakop sa atin mga tol. Pagkakataon na nila yon, mas lalong hihina etong etong ating bansa. Maniwala kayo. Ayon naman kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., hindi dapat bigyan ng masyadong pansin ng political noise mula sa ilang retiradong opisyal ng militar. Maliit na grupo lamang din ang mga ito at hindi kinakatawan ng karamihan ng mga retiradong opisyal. There are political issues that need to be addressed politically, but as I've said before, nasabi ko na noon, politika ito, walang epekto sa armed forces tsaka sa police, no? Actually, they're very few. The bulk of the retired officials, they do not speak for retired officials. That's why even naming them as speaking for the retired officials is unfair to the majority of retired officials, no? So let's also not glorify these people and putting them on a place where they shouldn't be regarded by the public. Sa kabila nito, ayon kay General Browner, magiging mapagmatsyag at patuloy silang magbabantay sa sitwasyon. Para sa kanila, hindi rin umano nakakabahala ang kasalukuyang sitwasyon sa bansa. Gayunman, siniseryoso nila ang anumang banta ng kaguluhan kasabay ng isasagawang rally na sisimulan sa Linggo na inaasahang tatagal hanggang Martes. Iniimbestigahan na rin nila ang anumang plano ng panggugulo laban sa pamahalaan. Nais rin ng AFP na matiyak na walang aktibong miyembro ng Sandataang Lakas na sasali sa anumang bantang panggugulo kasabay ng isasagawang rally. Sa ngayon ay hindi pa po nag-report sa akin ang intelligence community. But they're already doing their investigation. Especially dun po sa mga active members ng forces. Dun po sa listahan kasi may isa nakalagay ko. So, yun po yung talagang pinitikan natin. Because we want to make sure na walang active member ng armed forces who will be involved in any of this non-constitutional Kasi ito, once and for all mga tol, sana makinig kayo sa sasabihin ko. No? Ipapaliwanag ko lang kung bakit hindi magandang makisali itong AFP. Alam nyo, dito sa ating bansa, merong iba't ibang function ang gobyerno.
Diba? Merong mga mambabatas, merong gumagawa ng batas, merong humahatol mga tol sa mga nagkasala, merong nag-iimbestiga. Alam nyo mga tol, etong AFP, wala sila sa posisyon para humatol. Diba? Hindi nila pwedeng pag-aarestuhin kung sino man yung itinuturo na mga nagkasala. Kasi pag ginawa nila yon mga tol, kumbaga prejudgment na nila yon eh. At saka, sino susundin nila? Diba? Sino susundin nila? Etong mga nasasangkot na to, pare-pareho nagtuturuan. Diba? Ito tinuturo si ganito. Yung isa naman bumabalik, napag-utusan mo lang ako . So pareho silang nagtuturuan mga tol. So sino ngayon ang paniniwalaan ng ating AFP? Diba? Sino ngayon ang aarestuhin nila? Sino doon sa nagtuturuan ngayon ang aarestuhin nila? Pag eto sinunod nitong isa, pag ang AFP sinunod nila itong politikong to, di nagpagamit sila rito sa politikong to para arestuhin tong isa. At pag eto namang AFP sumunod naman dito sa kabilang panig, di nagpagamit naman sila ngayon dito sa politikong to at lumaban naman dito sa kabila. So mas maganda mga tol, wala silang pakikinggan. Sino man dyan sa politikong yan. Diba? Paganahin na lang nila yung judicial system. Yun nga yung panawagan diba? Patas na investigasyon. Dapat ipakita, dapat magkaroon ng transparency. Hindi yung nag-iimbestiga sila, wala man lang kaalam-alam ang publiko kung anong klaseng pag-iimbestiga ang nangyayari. Kung meron nga bang pinagtatakpan, bakit? Kasi tignan nyo mga tol meron na daw mga makakasuhan. 'Di ba? Bago daw December 25, meron na daw mga nakakasuhan. Pero may mga lumulutang na mga questions mula rin naman sa mga media. Ito hindi galing sa akin tong tanong na to mga galing sa media. Bakit maraming hindi na isama doon sa mga kakasuhan? Bakit etong pangalan na to hindi nabanggit? Bakit etong taong to hindi kasama? Diba yun yung mga tanong mga tol, diba yun yung mga tanong kahit na merong mga ebidensya na, merong mga nagtuturo, nakasabwat to, ganyan-ganyan, diba? Kaya nga mga kapatid, deserve nating lahat sa publiko, deserve nating lahat ng mga Pilipino malaman kung ano nga ba ang totoo. Wala tayong dapat paniwalaan dun sa mga politikong nagsasalita mga tol kasi diba, hindi natin alam kung ano yung mga agenda nila. Ang kailangan natin mga tol yung talagang katarungan kasi biktima tayong lahat mga tol. Ikaw, ako, lahat tayo. Ewan ko ba kung bakit yung ibang mga kababayan natin nagpapagamit sila sa politika Dapat hindi ganun diba? So wag nyo nang idamay pa rito yung ating mga sundalo, itong AFP. Diba? Kasi hindi sila dapat magpagamit sa kahit kanino mang panig ng politika. Diba? Ulitin ko, pag may sununod sila sa mga politiko na arestuhin si ganito, hulihin si ganyan, nagpagamit na sila. Dapat sa konstitusyon lang sila mga tol. Kailangan ipagtanggol nila yung ating bansa, ating soberanya. Dapat dun lang sila mag-focus. Kasi kung makikialam pa sila sa nangyayari dito sa politika, tuwang-tuwa mga kapatid yung nandoon, yung gustong umagaw ng West Philippine Sea, tuwang-tuwa yun. Nanawagan din ng AFP sa mga organizers na tiyaking ligtas ang kanilang hanay. Lalo na't may mga impormasyong may infiltrators o magtatangkang manggulo. Sana nga po maging really peaceful dahil yun po ang pangako ng mga organizers na maging peaceful yung mga rally. Pero nananawagan kami sa kanila to secure, to police their ranks, to make sure na hindi po sila masinitan. Handa naman silang tumulong sa PNP sa pagbibigay seguridad sa mga rally ngayong Setyembre 16 hanggang 18 kung kinakailangan. Ryan Lacanlale, UNTV. Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Siyempre kung ang ibang mga tao ay bumoboses, kung ang ibang mga grupo, organization ay bumoboses, nagsasagawa sila ng mga ganitong klaseng kilos protesta, karapatan naman yan ng bawat Pilipino mga tol. Pero syempre, wag nating sasamahan ng karahasan. Wala ring talagang maitutulong yan. Yung mga riot, ito mga nakikita natin sa video na nakikipagbatuhan sila sa mga pulis. Walang maidudulot na maganda yan. Diba? Mas maganda nga kung magkakaisa mga Pilipino Diba? Itataas natin ang ating boses. Basta walang kaguluhan walang makikipagbatuhan sa mga pulis kasi mga tol, maging sila man biktima rin sila diba? Mga bahay ng mga yan, binabaha din mga yan diba? So hindi naman sila yung kalaban hindi naman sila yung dapat na inaaway Dapat nagkakaisa ang mga Pilipino kasi yun lang talaga ang kulang. Nagkakaroon ng pagkakahati-hati mga tol dahil din sa kulay ng politika, no?
Kahit nga ako minsan nasasabihan akong ganito kulay Bahala kayo kung anong gusto nyong isipin. Basta ako, alam ko sa sarili ko mga kapatid, walang kulay ng politika. Wala. So hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.